Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Pakinggan po natin ngayon ang ikalawang yugto ng ating kwentong ating pinamagatang Ang Alagang Panabong. Dito lamang sa ating mumunting channel na ito, Mundo at Misteryo. At ang ganoong mga sitwasyon ang aming naratnan kinaytay at sa aking dalawang mga tiyuhin, Biyernes ng hapon noon, at sila'y nag-iinuman sa ilalim ng silong ng malaking punong nasasaklaw ng aming bakuran. At si Lolo Doroy ang paksa nila sa inuman. At ayon sa kanilang usapay, alam niyo mga utol, naguguluhan talaga ako at nahihiwagaan kay Lolo Doroy. Ano kayang ibig niyang sabihin? Ano kaya ang sinasabi niyang ibibigay niya sa ating tatlo? At mas lalo pa akong nagtataka dahil sinabi niyang ang ibibigay niya sa atin ay siyang makakatulong o magiging paraan upang mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating mga pamilya. Ang dinig kong sabi ni Tio Morris kinaytay, katulad mo Kuya Morris, yun din ang kanina pang gumugulo at laman ng isip ko. Ang dinig ko namang sabi ni Itay, kung ano man yan mga otol, ay malalaman natin yon mamayang gabi pagkarating natin sa ating lukaran. Ngunit isa lang ang nasisiguro ko, Kuya Morris, Kuya Dadoy, iyon ay makakabuti sa ating pamilya. Ang sabi naman ni Tio Bining, nagpatuloy sila sa pag-iinuman hanggang sa mabanggit ni Tay Dadoy ang patungkol kay Kapitan Herminio at sa mga taong tutol na manatili sa aming baryo. Ang para sa kanila magiging peste o malas sa aming baryo na si Lolo Doroy. Binasihan nila at hinusgahan ang mga nakikita nilang mga panlabas na anyo ni Lolo Doroy. Ang tungkol kina Kapitan at sa mga taong tumututol na manatili sa ating baryo si Lolo Doroy ay wala na tayong magiging problema doon. Malayo-layo na ang ating koprahan. Bihira ang mga taong napapadaan doon kung wala naman talagang importanteng pakay. Higit sa lahat ay walang ibang nakakaalam na naroroon si Lolo Doroy, kaya't kampante tayong walang mananakit sa kanya. Kung sa bagay Kuya Morris, may punto ka riyan. Bukod sa may kalayuan ng ating lupang may mga tanim ng mga niyugan, ay malayo pa ito sa daan ng bundok na dinaraanan ng ating mga kababaryo. Hay, hindi ko lang talaga maiiwasang maawa kay Lolo Doroy dahil hanggang kailan siya maninirahan o mananatili sa ating lukaran, ni hindi man lang niya maranasan ang buhay na malaya kung saang lugar man niya gustong pumunta o makihalubelo man lang sa ating mga kabaryo. Ang nalulungkot na pagkakasabi ni Itay Dadoy, katulad mo tol, Dadoy, yan din ang nasa isip ko. Nakahanda naman tayong tumulong sa kanya sa paraang atin siyang ipaglaban sa mga taong gustong alisan siya ng karapatan. Pero wala na tayong magagawa pa. Siya na mismo ang nagpasya at gustong umiwas, at mabuti na lang at pumayag siya sa ating koprahan na lang siya manatili. Kahit papaano'y nakikita natin siya, natitiyak natin ang kanyang kaligtasan. Ang dugsong kagad na pagkakasabi ni Tio Morris, dahil ang totoo si Naytay ay sapik na sapik pa rin na magkaroon ng kinikilalang ama dahil maagang pumanaw si Lolo dahil sa malubhang karamdaman, kung kaya't ganoon nila kung ituring si Lolo Doroy. At sa inumay napag-usapan rin nila ang tungkol sa kakaiba o hiwagang nangyari noong kamuntik-muntika na ngang mapaaway sila sa grupo ng mga tanod at sa aming mismong kapitan. Ang biglaang pag-iingay pagputakan ng aming mga alagang mga panabong at ang pagiging agresibo ng aming mga asong alpas. Hindi alam nila Itay kung papaanong nangyari yon. Ngunit mga utol, siguro na may nagkataon lamang ang lahat ng yon, sabi ni Tio Morris. Ilang sandali pa'y habang sila'y nag-uusap, sa harapan ng mesang mayroong nakapatong na isang galong tuba at pulutang inihaw na isdang lumot, ay biglang agresibong kumahol ang aming mga alagang mga aso. Nailandas kagad nila Itay ang kanilang paningin sa direksyong tinatakbuhan ng aming mga alagang aso. At do'y nakita nilang muli ang mga armadong mga tanod at si Kapitan Herminio. Kamusta na kayong tatlong magkakapatid, Morris, Dadoy at Bining? Sa awa tulong
ng ating makapangyarihang nasa itaas, Kapitan Herminio. Kapitan Herminio, heto po, heto kami. Patuloy pa rin yung pinagkakalooban ng masayang pamilya at malulusog na mga pangangatawan. Kayo po, Kap, ano po bang rason kung bakit kayo muling pumarito? At mukhang makikipagdigma kayo sa 1,000 mga sundalo. Armado kayo ng tig-iisang mga maiiksing baril at matatalas na mga itak. Ang walang takot ngunit may paggalang na pagkakasambit ni Tio Mores sa nooy kaharap na nga nilang grupo ng mga tanod at si Kapitan Herminio. Mores, baka nakakalimutan mong babalik kami rito ng paulit-ulit upang tiyaking naririto pa ba sa bahay ng iyong kapatid ang matandang salot na yon na tinawag niyong sa pangalang si Duroy. Dahil kung hindi niyo kami sinunod, nakikita niyo naman may tig-iisang baril na kami ng aking mga tanod. At para ipaalam ko sa inyong tatlo, lisensyado ang mga ito. At hindi lamang para sa mga alagang mga aso ni Dadoy, pwede rin ito sa mga katawan nyo. Nagsipagharak-haka naman ang mga tanod na katulad ng kanilang kapitan. Wala na rito si Lolo Duroy. At kung ayaw niyong paniwalaan ang aming mga sinasabi, maaari niyong siguruhin, Kap, sa utos ni Kapitan Herminio sa mga tanod ay isa-isa ang mga tanod na sinuri ang loob at likuran ng aming bahay, habang ang aming mga alagang mga aso'y nakapagtatakang hindi na kumakahol o nagiging agresibo ang mga ito. Poldeng, ano? Totoo bang wala na rito ang matandang yon? Oo, Kap. Wala na nga siya rito. Hindi, lumabas rin ang totoo, Mores, Dadoy at Pining, na kayong tatlo ay totoong mga tuwag, hindi ba? Yun ba ang nasa isip mo, Kap? Dahil sa inakala mong pinalis namin si Lolo Duroy, napakababaw pala ng utak mo. Napakababaw pala ng utak mo sa iyong ulo. Paano, Kap, kung sabihin ko sa iyong hindi namin siya pinilit na palisin rito? Dahil ang totoo siya na mismo ang may gustong umalis sa baryong ito. Kap, may isa kaming salita, nakahanda kaming mamatay at pumatay kung kinakailangan, basta't alam naming kami ay nasa katwiran. Masyado ka pang maraming sinasabing kasinungalingan, Mores. Poldeng, ihanda mo na mga tanod. Aalis na tayo sa lugar na ito. Wala nang saysay pang makipag-usap sa mga taong ito. Pagkatapos na sabihin yon ni Kapitan sa kanyang mga tanod, ay tumalikod na ang mga ito kinaytay at naglakad palayo ng aming bahay. Hindi lingid sa kaalaman nila itay na itong si Kapitan Herminio ang mata at kamay ng mga rebelde sa aming baryo noon. Siya ang nangingikil ng mga pera sa bawat inaani at ibinibintang mga palay at mga kopra, at ibinibigay niya ito sa mga rebelde. At ang kapalit noon, ang suporta ng mga rebelde sa kanya. Si Kapitan rin ang nagtitimbre o nagiging lockout ng mga rebelde sa aming baryo sa oras na mayroong napapadaang mga sundalo sa aming baryo. Kaya't masyado itong hambog at piling hari. Wala siyang kinatatakutan kung umasal sa aming baryo. Lahat ng aming mga kabaryo'y nasisindak niya't kinikikilan, maliban lang kinaytay at sa aking dalawang mga tiyuhin. Dahil sila itay ang nagsisilbing tinik sa lalamunan ni Kapitan Herminio. Akala niya siguro'y masisindak niya tayo. Akala niya siguro'y luluhod tayo sa kanya. Ang malinaw na pagkakasabi ni Tio Mores, pagkatapos nilang maubos ang tuba, ay nag-usap silang magkikita-kita sa aming mismong tahanan sa oras na sasapit ng mga 8:00 ng gabi. Ngunit sa kabilang dako, sa malapalasyong bahay ni Kapitan Herminio, hindi pa rin ako mapanatag. Ang mga animal na mga anak ng yumaong si Amboy, matatapang at malalakas ang loob ng mga ito. Sa lahat ng mga residente ng baryong ito, sila lang ang malakas ang loob na kumontra sa akin. At habang tumatagal, ay lalo pang humahaba at tumutulis ang kanilang mga sungay. Baka dumating na ang araw na sila pa ang magpapabagsak sa akin. Hindi pwede ito. Tama. Sa oras na pumarito si Maximo at Trevor, ang dalawang mga utosang rebelde at tauhan ni Karobot, ay hihilingin kong makausap
Ang kanilang pinunong si Carlbot, siya lang ang makakatulong sa akin para matapos ng problema ko sa tatlong magkakapatid na yon. Ang nooy sambit ni Kapitan Herminio sa kanyang sarili pagsapit ng mga alas 8 ng gabi ng mismong araw na yon. Ay nagsama-sama na nga sila Itay Dadoy, Tio Morris at si Tio Pining. Meron silang dalang tig-iisang mga sinaunang dibateryang flashlight at mahabat matatalas na mga itak na nakatali sa kani-kanilang mga tagiliran. Ngunit sa hindi inaasay, bigla na lamang pumatak ang mahinang ulan ng mismong gabing yon. Kung kaya't nagpasya na nga silang magsuot na ng mga bota at mga sinaunang makakapal na mga kapote upang siyang magsilbing pamproteksyon sa putik ng daan at sa ulan. At nang sila'y nasa may parteng kalagitnaan na nga ng daan sa bundok, ay doon mas lalo pang lumakas ang pagbuhos ng ulan at bahagya pang bumabayo ang hangin, dahilan upang magsipagyukuan na ang mga sanga ng mga punong kahoy na nooy makikitang nasa gilid ng daang kanilang dinaraanan. Kuya Morris, may bagyo ba ngayong araw na ito? Ba't ganito bigla-bigla na lamang sumama ang panahon? Ang tanong ni Itay Dadoy. Hindi ko alam pero wala naman akong nababalitaan. Siguro'y dala lamang ito ng amihan sa ating bayan. Ang inaalala ko ngayon mga utol ay si Lolo Doroy. Kumusta na kaya siya sa ating lukaran sa mga gantong mga pagkakataon? Ang nooy nag-aalalang sambit ni Tio Bining. Mabuting tao si Lolo Doroy. Kaya't mga utol, nasisiguro kong ligtas siya sa ating lukaran dahil matibay ang pagkakayari noon ni Mang Tomas. Ang merong paniniguradong sabi ni Tio Morris habang sila'y makikitang nagmamadaling naglalakad patungo sa aming lukarang nasa bundok. Ilang sandali pa'y papahina na nga ang ulan at nawawala na ang pagbayo ng hangin sa paligid. Habang sila'y papalapit na sa aming lukaran, nagtaka silang tatlo sa isa na namang kababalaghang nasaksihan nila habang sila'y nakatunghay sa aming lukaran, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Dahil imposible ito mga utol. At hindi ka panipaniwala. Oo nga Kuya Morris. Papaanong ang nagtatakang sabi ni Itay Dadoy? Sinundan naman kaagad yun ni Tio Pining at sinabi nitong ang paligid ng ating lugar ay pinapalot ng makapal na hamog at halos hindi na natin makita pa ang ating lukaran. Papaanong nangyayari ito? Papaanong nagkaroon ng makapal na hamog sa ating lukaran hindi ba't nagkakaroon lang ng hamog kapag madaling araw pero hindi katulad nito? Napakakapal ng hamog. Mga utol, tiyakin natin isa nga itong makapal na hamog o isang makapal na usok lang na nagmumula sa ating lukaran. Si Lolo Doroy, baka siya'y nasusunog na sa ating kubo. Sinunod nila ang mga sinabing yun ni Itay. Naglakad sila patungo sa direksyon ng aming lukaran. Pumasok sila sa sinasabing makapal na hamog na nakapaikot sa aming lukaran. Kumpirmado, malamig sa balat ang inihahatid sa aking katawan ng hamog na ito. Teka lang, si Lolo Doroy, paulit-ulit at magkakasabay na nga nilang tatlong tinatawag ang pangalan ni Lolo Doroy. Ngunit wala itong pagtugon sa kanila. Wala ito sa loob ng aming lukaran. Hanggang sa biglang tuluyan na ngang nawawala ang makapal na hamog sa kanilang paligid. At bumalik na sa normal ang paligid ng gabing yon. Hindi ka paniwalang pangyayari. Pero yon ay totoong nangyari sa buhay nila Itay. Bumalik na nga sa realidad ang paligid ng aming lukaran. Wala pa rin si Lolo Doroy. Hindi nila ito makita doon. Dahilan upang maging banaag na ng matinding kaba at pag-aalala ang mga hitsura nila Itay. Nasaan na kaya si Lolo Doroy? Hindi kaya tuluyan na tayo niyang iniwan? Ang malungkot na pagkakasabi ni Tio Morris. Wala na tayong magagawa pa sa ngayon mga utol para sa kanya, kundi ang ipagdasal na lamang siya na sana'y huwag siyang mapahamak. Tayo na mga utol, bumalik na lang tayo sa ating baryo. Agmana sanang tatalikod silang tatlo upang bumalik na sa aming baryo at iwan ang aming lukaran. Dahil ni isang kagamitan doon ni Lolo Doroy ay wala na silang makita doon. Ngunit sandali lamang mga iho. Ang boses ni Lolo Doroy at ito'y makikitang nakatayo sa mismong katawan ng malaki at matandang punong kahoy
nakikita nila ito dahil sa tatlong liwanag ng mga sinaunang mga flashlight na nooy nakatutok na sa kanya at nagmumula yon kina Itay. Lolo Duroy, ikaw po! Ang nagtatakat gulat na gulat at halos hindi makapaniwalang sambit ni Itay. Oo mga iho, ako nga ito, ang inyong Lolo Duroy. Sunod-sunod silang naglakad at lumapit sa matandang si Lolo Duroy na nooy nakatayo at merong hawak na isang puting panabong. Isang mataas na uring puting panabong. Lolo Duroy, ano pong ibig sabihin ito at bakit po kayo may hawak at hinihimas na puting panabong? At ano bang milagro o misteryo ang aming nasaksihan dito kanina? Yung makapal na hamog na nakabalot sa lugar na ito, sino po ang may gawa noon? Doon, mga iho, sa inyong lugaran. Doon ko ipapaliwanag sa inyo ang lahat. At nang sila'y nasa loob na ng aming lugaran, ay dooy pinagtapat na nga ni Lolo Duroy ang lahat patungkol sa kanyang lihim na pagkatao. Ano po, Lolo Duroy? Kayo po ay isang engkanto o isang ermitanyo? Oo, mga iho. May kakayahan ang mga tulad naming magbalat kayo at makihalubelo sa mga taong tulad nyo. Bawat kagubatan ay merong mga nangangalaga at nagbabantay na mga katulad ko. Ngunit darating ang panahong kami ay mawawalan na ng karapatang magpakita sa inyo dahil ang mga tao ay patuloy sa pagiging masama. Lolo Duroy, kung kayo po isang nilalang, isang engkanto, ang ibig niyo po bang sabihin ay may nagagawa kayong kakaiba at hindi kayang gawin ng mga tulad namin? Oo, iho, dadoy. Totoo yan. Kung magkaganoon, kayo po ang may gawa noon kanina, yung makapal na hamog na nakita namin sa lugar na ito, yung malakas na ulan at ihip ng hangin sa daan ng bundok, at yung mga kakaibang inaasal ng mga panabong ni Dadoy at ng kanyang mga alagang mga aso noong magkaharap-harap kami ng mga tanod. Oo, Mores, ginawa ko yun upang pigilan ang napipintong gulo sa pagitan ninyo, at ang malakas na ulan at hangin kanina sa daan ay isa lamang manipulasyon ng aming kapangyarihan. Ginawa ko yun upang alaming magpapatuloy pa rin ba kayo na pumarito sa kabila ng mga ginawa kong yun, at ang kapal na hamog na nakita nyo ay mananatili sa lugar na ito sa oras na mapa sa inyo itong panabong na ito. Pasensya na po, Lolo Duroy, pero kagaya po ng sinabi namin sa inyo, tinulungan namin kayo nang wala pong hinihintay na anumang kapalit galing po sa inyo. Alam ko yun, Dadoy, pero itong puting panabong na ito ang magdadala ng swerte sa inyo sa larong kung tawagin nyo ay sabong. Tandaan nyo ito. Ito'y kusang ibinigay ko sa inyo at tatawagin nyo itong ang inyong alagang panabong. Ang panabong na magbababago sa inyo at ang puting hamog dito sa inyong bundok na tuwing sasapit ang hating gabi ay mananatili hanggat ako'y naririto sa aking tirahan. Tirahan? Ibig niyo po bang sabihin, Lolo Duroy, hindi kayo aalis sa aming lugaran? Oo, Mores. Pero doon sa matanda at malaking punong mangga na matagal nang nabubuhay dito sa inyong bundok, diyan ako nakatira at mananatili akong naririyan. Lolo Duroy, ang totoo ay hindi pa rin talaga kami magapaniwala sa misteryo, pero totoo pala ito. Oo, Dadoy, totoo ang mga misteryo sa mundong ito. Mga pangyayaring mahirap paniwalaan pero totoong nagaganap. Paano, mga iyo? Tanggapin nyo na itong puting panabong bilang pasasalamat ko sa inyo. Ang panabong na ito na magbibilang ng panalo. Wala nang nagawa pa sila, Itay, kundi ang tanggapin ang ugis na panabong na ibinigay sa kanila ni Lolo Duroy, ang misteryosong engkanto sa aming bundok. Iniabot ito ni Lolo Duroy kay Tio Mores at ganoon na lamang ang gulat ni Tio Mores dahil hindi, anong klaseng panabong ito? Napakagaan ito. Pero mataas na uring panabong at may napapansin pa akong kakaiba rito. Teka lang. Inusisa ni Tio Mores ang kabuuan ng ugis na yon o ng panabong na yon, at do'y meron siyang nakapa
at nakitang puting kaliskis sa kanyang tigmagkabilang tagiliran.